napagtagumpayan ko po yung mga pagsubok po na binigay niya po sa akin at buo po yung tiwala ko sa kanya na kasama ko siya sa buhay ko. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, Ako po si Ria Litan, 50 years old, may 4 na anak at naninirahan po sa General Trias, Cavite. Nung ako po'y hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ako po'y isang pasaway sa aking magulang, sa nag-ampon po sa akin. Galing po ako sa broken family, pero hindi ko po naramdaman yung ganong sitwasyon sa buhay ko dahil minahal po ako ng aking pong nag-ampon sa akin. Pasaway po akong masasabi, literal, dahil hindi po ako marunong makinig ng payo, hindi po ako marunong sumunod sa sinasabi sa akin. Kung ano po yung maisipan ko, yun lang ang ginagawa ko. Kung ano yung gusto ko, yun ang dapat masunod. Until po na ito nga, nagkapamilya po ako at nagkaroon po kami ng supling. Sinubok po ang pananampalataya ko ng Panginoon ng mga panahon na yun. Nagkahiwalay po kami mag-asawa. As a single mom, hindi ko po alam kung paano ko bubuhayin yung mga anak ko, kung paano ko po ibibigay yung mga pangangailangan nila sa buhay. Pero nagpakatatag po ako dahil kahit naman po ganito ako at medyo may pagkamaldita, meron po akong Diyos sa buhay ko. Kaso nga lang, nung time na yon, hindi ako nakikinig sa mga payo nga, sa mga sinasabi nila na dapat magpakumbaba ka, dapat maging ganun ka. Dahil masyado po ako mataas kasi sabi ko may pinag-aralan ako kaysa sa asawa ko. Kaya sabi ko kaya ko itataguyod ko yung mga anak ko. Until one day po, lahat na ng trabaho, sinubok ko, pinasok ko pangangatulong, nagpupulot ng basura sa analog. Pinasok ko po lahat yon para lang po itaguyod ang anak ko. Pero dumarating po tayo sa time na may mga bagay na gusto natin iiyak pero wala nga po akong magulang at sa kinalakihan ko hindi po ako pwede umiyak dahil pinalaki po nila akong matapang, pinalaki nila akong matatag. Hindi ko po pwedeng ipakita sa kanila na mahina ako at ganoon din po sa mga anak ko. Hindi ko po pinakita sa mga anak ko na nahihirapan na ako. Tuloy-tuloy lang po ako. Until one day po talaga yung kumbaga sadsad na po kami. Every time po na naririnig ko yung kantang Hindi Ka Nagkulang na binigay po ng isang kapatiran sa akin, hindi ko po talaga maiwasan na maiyak tuwing naririnig ko po. kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa Yun po yung time na na-realize ko na, Lord, sabi ko sorry po. Kasi talaga po palang wala kayong pagkukulang sa akin bilang anak mo, kundi ako po ang nagkulang sa inyo, Panginoon. Sabi ko, patawarin niyo po ako at naway samahan niyo po ako, Panginoon, at gabayan niyo po ako. Ganon din ang aking mga anak. Sa buhay po na tinatahak namin, na kami lang pong 5. Sobrang na-amaze po ako nun kay God. Kasi kung tutuusin po, bawal naman talaga ako magtrabaho dahil po sa sakit ko. Pero nakapagtrabaho po ako noon at itaguyod ko yung mga anak ko ng maayos dahil lagi ko pong hinihingi yung glory niya eh. God, sabi ko, sa bawat gagawin ko ngayon, God, ano man yung desisyon, ano man yung gagawin ko, Panginoon, ipakita niyo po sa akin na tama to, nasa tamang daan po ako at sumusunod po ako sa inyo, hindi po ako humihiwalay sa inyo. Ganun po kabuti yung Diyos dahil kahit po dumating kami sa time na talagang kumbaga sadsad na kami mag-iina.
Hindi po namin naranasan yung pinabayaan niya kami. Lagi pong may dumarating na tumutulong. Lagi pong andyan si Pastora Sonia na pinapakain niya po ako ng Word of God, na pinagpipray niya po ako, si Pastora Sayo, si Sister Cha. Sila po yung laging nagte-text sa akin, nagte-chat na, sis, kaya mo yan, okay lang yan, sabi niya. Basta magpatuloy ka lang, huwag kang bibitaw. Kaya po yun yung pinahawakan ko sa buhay ko eh. Bakit nga ba ako bibitaw, Panginoon, sa iyo ngayon? Samantalang ginawa ko na to dati, hindi naging maganda yung takbo ng buhay ko. Kaya po Lord, ngayon, hindi po ako titigil, hindi po ako bibitaw, hindi po ako susuko sa pananampalataya sa iyo, sa pagtitiwala sa iyo, dahil alam ko, Panginoon, nandyan ka lang po, nakasama kita. Until yun nga po, nagkaroon ng seminar po sa simbahan, yung Dynamic Christian. Sumali po ako doon. Mas lalo po akong na-encourage na, Lord, ganito ka pala kabuti sa buhay ko, kaya ako'y magpapatuloy sa iyo. Sabi ko sa kanya, naway, ang isa po sa mga prayers ko talaga ay yung pong matuto ako maghayag ng salita ng Diyos, matuto ako mag-share sa ibang tao. Yun nga po, nagamit po ako sa church hanggang sa naging usherette po ako. Sobrang thankful po ako kasi hindi man po nanggagaling sa akin yung mga salita na nagbago na ako. Pero yung ibang tao po ang nagpapatunay at ang nagsasabi sa akin na ang laki ng pinagbago mo. Simula noon hanggang ngayon, yung pagkakakilala namin sa iyo noon, ibang-iba ka na ngayon. Ayun po yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko eh. Kaya po, sa mga kagaya kong naging single mom, wag po kayo mawawala ng pag-asa dahil sa totoo lang po, bumalik po uli yung asawa ko sa amin ng mga anak ko. Ganun po kabuti ang Diyos. Yung mga bagay na hindi mo na in-expect, yung mga bagay na pinag-pray mo nga pero hindi mo na inaasahan dahil parang alam mo wala na talagang pag-asa. Binibigay niya po yun. May mga time lang po talaga na kailangan natin dumaan sa mga pagsubok sa buhay dahil yun po pala yung way ng Lord na hinahanda niya po tayo sa mas malawak pa na tatahakin natin, na kasama po siya, na magtiwala po tayo ng buo, manalangin po tayo, maghintay dahil darating po ang panahon, ibibigay at ibibigay po ng Diyos yun sa atin. Sabi nga po sa isang Bible verse sa Josue 1:9, tandaan mo ang bilin ko, huwag kang matakot kung mawawalan man ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Yun po yung isang Bible verse na ibinigay sa akin ng ating kapatiran. Yun po ang patuloy na pinangahawakan ko sa ngayon at patuloy na nagpapatatag po sa aking panalangin sa Panginoon. Kaya po, sa mga kagaya ko po na dumaan po sa maraming pagsubok, tuloy lang po tayo, wag po tayong aatras. No turning back nga, kumbaga sabihin nga ng isang Kristiyano, no turning back, kailangan dire-diretso lang po tayo dahil po sa makipot na daan na yon, pag yun po ay nalagpasan natin, napakalawak po palang daanan yon na nakahanda para sa atin, bigay po ng Panginoon.